Ay mga ka-finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So, yung ating adventure for today ay pag-uusapan natin is about sa BT or sa basic training, lalong-lalo na sa mga gustong magbarko. Kasi ang dami sa akin nag-chat, napanood nila yung previous videos ko about sa pagkuha ng certificate, about sa pagpa-COP ng kanilang mga basic trainings. So, marami nang message sa akin kasi nalilito sila. So, ano daw ang pinagkaiba ng basic training na full course at yung basic training na refresher? Okay, so ngayon ay pag-uusapan natin ano ba ang pinagkaiba ng dalawang yan. Kasi marami nalilito. So, marami nagtatanong sa akin about sa training na yan. Okay, so pag-uusapan natin ngayon mga finding yung dalawang yan. So, unang-una, pag-uusapan natin is yung BT o yung basic training. So, bakit nga ba tayo kumukuha ng basic training? So, yan mga finding is isa sa mga requirements. Number 1 requirements yan. Maliban sa passport, Seaman's Book ay isa din yan sa pinaka-importante na kailangan natin kunin na training is yung basic training para makasampa tayo sa barko. So, ano-ano nga ba yan? So, marami tayong pinagdadaanan dyan. So, ang pag-uusapan muna natin is una is yung full course ng BT o yung basic training na full course. So, sa full course mga finding is inaabot siya usually ng 5 days or 9 days. Depende pa po yan sa instructor kung sino po yung nagtuturo sa inyo. Kasi base experience ko, inabot ako ng 5 days dyan or 7 days. Kung di ako nagkakamali, 7 days or 9 days. Kasi may mga activities kayo na gagawin. Ang minimension ko ngayon mga finding is yung basic training na full course. So mamaya na natin pag-usapan yung refresher kasi madali lang yon. So sa full course muna tayo para hindi kayo malito sa step by step. So sa yung basic training na yan for full course ay possibly abutin kayo ng 5 days to 9 days. Kasi meron yung mga classroom activities. Ano yung sinasabi kong classroom activities? Ito yung may mga mag-aaral kayo dyan. May instructor kayo, magle-lecture, pag-uusapan yung mga kailangan nyo matutunan about sa basic training. So ngayon, i-discuss dyan yung mga first aid, firefighting, tsaka yung mga survival craft, kung paano nyo malulustan yung mga ganyang challenges just in case na may mangyari sa barko. So, itong training na ito mga finding, yung BT is piniprepare tayo para maging aware tayo, maging ready tayo just in case na may mangyari sa barko. So, knock on wood, wag naman sana. Pero piniprepare tayo na mag-ready just in case na may mangyari. So, yung BT nito is naglalaman ng mga training like for example, yung first aid. So, tutulungan tayo kung paano tayo matuto mag-first aid. So, nandiyan yung personal survival techniques, yung mga firefighting na yan, at yung paano natin i-guide yung mga passenger natin just in case na may mangyari while on board tayo. So, yan. So, yung full course mga finding, yung course natin or yung certificate natin sa BT, sinabot siya ng, kung hindi ako nagkakamali, 5 years. Okay? So, 5 years na yung mga finding, within 2 years, kailangan mapa-COP mo yung training mo na yan ng BT. So, kailangan mapa-COP mo yan para after 2 years, dapat mapa-COP mo siya. Kasi kapag hindi mo siya napa-COP, yung basic training certificate mo ay uulit ka ulit. Kukuha ka ulit ng panibago. Ganun ulit gagawin mo. At gagastos ka na naman. Mag-e-effort ka na naman. So, yun. So, kailangan mapa-COP mo siya within 2 years. Okay? So, marami kayong pagdadaanan dyan sa basic training. Yung basic training mga finding for full course is, ito yung mga tao na gusto sumampa sa barko. Either yung course mo is seaman ka talaga, or hindi ka naman seaman, hindi naman related yung trabaho mo sa barko, pero may mga cruise ship kasi, may mga kumukuha ng mga chef. Although kailangan din naman talaga sa barko yung chef, may mga F&B, may mga housekeeping, kasi passenger, mga cruise ship, talagang bultuhan yan. Maraming nagbubuk dyan ng mga pasahero. So, kailangan nila ng maraming staff. Like, for example, sa housekeeping, mga waitress natin, mga maintenance natin, mga IT, ganyan. So, yan. So, yun yung mga, hindi lang ibig sabihin kukuha ka ng BT kasi seaman ka. So, hindi. As long as gusto mo magbarko, gusto mo magtrabaho sa cargo, sa tanker, or sa cruise ship, or sa passenger, kukuha ka talaga ng basic training. Full course mga finding is dadaan ka talaga doon kapag baguhan ka
na sasampa sa barko. So yun. So yun yung mga kailangan mong gawin. So 5 days or 9 days ang kailangan mong buuhin para sa pagkuha ng basic training na full course, at i-ready rin nyo yung inyong mga bulsa kasi medyo mahal to. Kasi full course to, ito mga finding. So dadaan talaga kayo sa butas ng karayom bago kayo makasampa sa barko. So yun yung una natin, yung basic training na full course. So ano naman yung refresher? So yung refresher mga finding is madali lang. So inaabot lang siya ng 16 hours or 2 days usually. So i-refresh lang natin from the word itself, refresh. So, i-refresh lang natin yung mind natin, yung mga natutunan natin before, para hindi lang natin makalimutan na i-apply just in case na may mangyari sa barko. So, madali lang siya mga finding. 2 days lang siya or 16 hours lang siyang kukunin para sa mga refresher. Yung mga refresher mga findings, ito yung mga sumampa na. Nagamit na nila yung basic training nila, napasi-OP na nila yung mga basic training nila. So, ibig sabihin, ma-experience na itong mga to. I-renew na lang nila yung kanilang certificate for BT kasi nag-expired na. So, doon sa 2 days na yun, is ang kailangan lang gawin doon is parang hindi na siya magka-classroom. Diretso ka na doon sa site. Ang pag-aaralan nyo lang doon is yung personal survivor techniques and yung mga firefighting na yan. So, dalawa lang siya mga finding. Kaya 2 days lang siya ninyong kukunin. So, of course, may exam. Mag-i-exam kayo just in case na may makalimutan kayo, may makaligtaan kayo. Kailangan nyo rin maipasa yan. So, madali lang yung refresher mga finding. So, after nyan, dapat mapasi-OP nyo rin siya kasi ganun ulit yung rotation ng requirements. So, pag nakakuha ka ng refresher mo na basic training, kailangan mo pa rin siya mapasi-OP para hindi ka magka-problema later on at hindi rin masayang yung gastos mo at yung effort mo para sa pagkuha ng refresher mo. Okay? So, yun. So, yun yung pinagkaiba. So, refresher and yung basic training na full course. So, sa basic training na full course, medyo marami tayong gagawin dyan. So, magtatabi talaga kayo ng araw para mag-training kayo ng 5 days to 9 days. Magsiset kayo ng time para mag-stay kayo sa classroom, mag-take kayo ng notes, makikinig kayo sa instructor ninyo para maipasa nyo lahat ng mga exams. At dadaan kayo sa maraming trainings, sa mga firefighting, sa first aid, sa personal survivor craft, and so on and so forth. So, madami siya. Madami siyang pagdadaanan. So, worth it naman mga ka-finding kapag nakapagsimula kayo niyan kasi sa full course na yan, yan lang yung una. So, ang sunod-sunod yan, and then after nyan, tuloy-tuloy na pwede na kayo mag-refresher kasi nakasampa na kayo ng barko. Okay? Pero take note lang mga finding para dun sa mga nakakuha na ng certificate ng full course. Kasi nagtatanong sila, nakakuha na ako ng certificate for full course. Pero hindi ako nakasampa at nag-expired na yung BT ko. So, ang sabi nila, magre-refresher po ba ako or full course pa rin? So, sad to say, kailangan nyo pa rin mag-full course kasi hindi nyo naman siya na-apply. Hindi naman kayo nakasampa sa barko. So, hindi nyo naman siya nagamit. Nag-expired lang siya at hindi nyo siya nagamit. So, sad to say, babalik ulit kayo from scratch. So, mag-enroll ulit kayo ng full course at hindi kayo magre-refresher kasi hindi nyo naman siya nasampahan. Hindi siya nagamit. So, yun nga, sinasabi ko, maraming challenges pagdating sa full course ng BT. Kahit na nakakuha ka na before at nag-expire din siya after 5 days, after 5 years, at hindi siya napasi-OP within 2 years. Uulit-ulit kayo ng full course, magbabayad ulit kayo kung magkano yung binayaran nyo noong kumuha kayo ng full course ng BT, ganun din yung babayaran ninyo. And back to zero kayo, mag-aaral ulit kayo sa classroom ng 5 days to 9 days at magti-training ulit kayo ng maraming mga trainings na pagdadaanan. So, kung may BT ka ngayon na certificate at hindi pa siya expired at kailangan mo pa siya mapa-BT within 2 years, mapa-COP within 2 years, gawin mo na ngayon bago pa mag-expired yung BT mo na yan at mag-apply ka na at sumampa ka na sa barko para hindi masayang yung gastos mo at yung effort mo. So, yun. So, ayun mga kapinding ay nakatuloy yung aking adventure for today para sa mga nagtatanong ano ba yung pinagkaiba ng basic training full course kaysa doon sa refresher ng BT. So, yung refresher, recap ko lang, yung refresher is ito yung mga nakasampa na. Mga dati ng seaman, nagamit yung basic training nila, nag-expired na siya after 5 years at nag-refresh lang sila. So, 2 days lang siya mga finding, 16 hours nyo lang siyang kukunin. So, napakadali lang. At dun sa full course naman ng BT is kailangan nyo dyan ng 5 days to 9 days.
At maraming trainings and mga exams at classroom ay kailangan nyo rin dyan kasi magtuturo yung mga instructor ninyo. So, pagtyagaan nyo lang mga finding at maniwala kayong makakasampa at makakasampa rin kayo. So, yun. So, I hope nakatulong yung aking adventure for today para dun sa pinagkaiba or ano ba yung pinagkaiba ng basic training full course at yung refresher ng basic training. So, I hope mga finding ay nakatulong yung aking adventure for today para sa mga nagtatanong kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yun. So, sana ay nakapagbigay ako ng information sa inyo at kung may mga tanong kayo na hindi kung hindi malinaw sa inyo yung mga instructions ko ay pwede nyo ako message sa aking Facebook page Finding Maro. So yun, so I hope ay nakatuloy yung aking adventure for today at samahan nyo ulit ako sa aking nice adventure dito sa mundo na aking vlog. Bye mga Finding!